Napapansin mo na ba kung paano nagbabago ang kanilang posisyon kapag pumasok ka sa isang lugar? Ang mga pag-uusap ay tumigil, ang mga mata ay tumawid, at ang kapaligiran ay tila nagdadala ng ibang timbang. Hindi ito ang iyong imahinasyon. May isang kapaligiran na nagbabago sa iyong harapan, na tila ang langit ay tahimik na nagpapatotoo sa kung ano ang dinadala mo. At ang bigat na ito, ang dinakikitang pagpapahid na ito, ay hindi maipaliwanag sa lohika ng tao dahil ito ang banal na tatak na nagmamarka ng presensya nito. Maraming mga pinili ang naglalakad na nalilito, pakiramdam na hindi nararapat, hindi nauunawaan kung bakit nakakaakit sila ng mga sulyap o kung bakit pinupukaw nila ang matinding pagbati ng pag-ibig o pagsalikway. Marahil ay naitanong mo, bakit hindi ako napapansin? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa kung ano ang ginagawa mo, kundi sa kung ano ka. Bago ka pa man isinilang, isang espiritual na marka ang inilagay sa iyo. At ang markang ito ay hindi maaaring burahin sa pamamagitan ng pagpuna, pag-atake o sumpa. Ang problema ay sinusubukan ng mundo na kumbinsihin ka na ito ay isang pasanin. Samantalang sa katunayan ito ay isang pribilehiyo. Ang kalungkutan na nararamdaman mo, ang mga pagsubok ng awtoridad, ang hindi nakikitang espiritual na pakikibaka. Wala sa mga ito ang aksidente. Ito ay patunay na nagdadala ka ng isang presensya na nakakagambala sa kadiliman at sa parehong oras ay umaakit sa mga naghahanap ng liwanag. At ang kaibahan na ito, ang apoy na ito na tahimik na nagnininga sa loob mo, ay kung ano ang naiiba ang mga pinili mula sa iba. Kung naramdaman mo na ang kapaligiran ay nagbabago kapag dumating ka, na ang mga tao ay nagbubukas sa iyo nang hindi ka man lang kilala, o na ang iyong intuisyon ay nakakakita ng lampas sa mga hitsura, kung gayon ang video na ito ay para sa iyo. Hindi ito nagkataon kundi isang panawagan na gumagalaw na. Ang ibabahagi ko dito ay magpapakita sa inyo na hindi ito isang pagmamalabis. Ito ay banal na tadhana na natutupad. Kaya maghanda upang makilala ang mga palatandaan na naroon na sa lahat ng oras. Hayaang ang bawat salita dito ay maging tulad ng isang espiritual na salamin na nagpapatunay kung ano ang alam na ng iyong kaluluwa, ngunit hindi alam kung paano ilagay sa mga salita. At kung sa palagay mo ang mensaheng ito ay para sa iyo, inaanyayahan kita. Mag-subscribe ngayon sa channel, i-activate ang mga abiso at sumama sa akin sa propetikong paglalakbay na ito. Dito, hindi ka lamang makakarinig ng mga salita, makikita mo ang kumpirmasyon na pinili ka ng Diyos at itinalaga ka para sa isang bagay na mas dakila. May isang bagay sa iyo na hindi maipaliwanag sa pamamagitan ng mga salita, ngunit nadarama sa hangin. Kapag naglalakad ka sa pintuan ng isang lugar, kahit na ang hangin ay tila naiiba. Hindi ito tungkol sa karisma ng tao, hindi ito tungkol sa pakikiramay o tungkol sa pagnanais mong makakuha ng pansin. Ito ay isang bagay na mas malaki. Ito ay tulad ng kung ang isang celestial protocol ay naaktibo sa invisible at lahat ng tao sa paligid, may kamalayan o hindi, napansin ang pagbabagong ito. Ang katahimikan, ang tingin, ang biglaang paghinto. Wala sa mga ito ay hindi sinasadya. Marami ang hindi nakakaintindi. Ngunit ang kapaligiran ay tumutugon sa kung ano ang dala mo. Ang pagpapahid na nasa iyo ay hindi nangangailangan ng mga mikropono o yugto upang ipakita ang sarili. Inilalaanan nito ang espasyo sa sandaling dumating ka. Para bang naaalala ng mga pader kung sino ka sa espiritu at nag-aayos sa bigat ng iyong presensya. At kahit na ang mga taong hindi pa nakakarinig tungkol sa iyo ay nakadarama ng panloob na pagkabalisa na hindi maipaliwanag kung saan ito nanggaling. Wala itong kinalaman sa katayuan sa lipunan, pera o hitsura. Nangyari ito sa mga pila sa supermarket, sa mga bus, sa lugar ng trabaho, sa mga simpleng pang-araw-araw na pagpupulong. Ang kapaligiran ay hindi pumipili ng tanawin upang ipakita ang sarili dahil hindi ito nakasalalay sa tanawin, nakasalalay ito sa selyo na dala mo.
At kapag ang selyo na ito ay nagpapakita, kahit na ang mga hindi gusto sa iyo ay napipilitang kilalanin na mayroong isang bagay na naiiba. Sa mga sandaling ito, ang ilan ay nagsisikap na itago ito. Nagsasalita sila ng mas malakas, binabago ang paksa, tumingin sa malayo. Ang iba sa kabaligtaran ay lumalapit sa iyo na para bang may presensya sa iyo na tumatawag sa kanila. At bedway eksakto, hindi kayo ang tumatawag, kundi ang isa na nasa inyo. Sa katunayan, ang kapaligiran na nakatiklop bago ka dumating ay ang kumpirmasyon na hindi ka naglalakad ng mag-isa. Sa makatuwid, huwag kailanman bigyang kahulugan ang mga reaksyong ito bilang nagkataon o eksaherasyon. Pagdating mo, para bang ang langit mismo ang nagsasabi, narito ang isang taong hiwalay. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilang mga pintuan ay nagbubukas ng walang kahirap-hirap at ang iba ay nagsasara ng walang paliwanag. Ito ay ang paraan ng hindi nakikita na ayusin ang nakikita, na inaayos ang kapaligiran ayon sa kung sino ka sa espiritu, at marahil ay hindi mo pa namamalayan ito. Ngunit ang simpleng katotohanan ng pagdadala ng kapaligiran na ito ay isang anyunan ng tahimik na espiritual na digmaan. Dahil nang hindi na kailangang magsalita ng anumang bagay, ang kanyang presensya ay nagbubunyag ng mga nakatagong intensyon at nagpapakita kung sino ang tao sa paligid niya. Ito lamang ang unang palatandaan at ito ang nagbibigay daan para sa iba na dumating. Dahil kung nagbabago na ang kapaligiran pagdating mo, isipin mo na lang kung ano pa ang handa mong ipakita sa buhay mo. Bago ka pa man huminga, mayroon ng isang dekreto sa langit tungkol sa iyong buhay. Hindi ito ang pagkakataon na naglagay sa iyo sa mundong ito. Hindi lamang ang mga plano ng tao ang tumutukoy sa iyong pagdating. May isang di nakikitang selyo na nakaukit sa kanyang espiritu, isang marka na kapwa kinikilala ng liwanag at kadiliman. Kaya naman sa murang edad mo ay nakaranas ka na ng mga labanan na tila mas malaki kaysa sa iyo. Alam na ng kaaway kung sino ka, kahit hindi mo pa ito kilala, hindi mabubura ang markang ito. Hindi mahalaga kung sinubukan nilang maliitin ka, laitin ang iyong mga pangarap o nakawin ang iyong pagkakakilanlan. Kung ano ang itinakda ng Diyos tungkol sa iyo ay hindi maaring makipag-ayos o kanselahin. At iyon mismo ang nakakaabala sa kaharian ng kadiliman, ang katotohanan na hindi ka pangkaraniwan. Maaring matagal mo nang pinaniniwalaan na ikaw ay isa lamang, ngunit kahit na ang panlilinlang na ito ay bahagi ng pagtatangka, nabitag ka sa isang salaysay ng katamtaman na katamtaman lamang. Kung babalikan mo ang nakaraan, mapapansin mo na maraming sitwasyon ang walang katuturan. Bakit napakaraming pag-atake? Bakit napakaraming pagtanggi? Bakit kahit na sinubukan mong mamuhay tulad ng iba, hindi ka kailanman nababagay sa iyo? Simple lang ang sagot. Ang selyo na dala mo sa iyo ay tumutuligsa na ikaw ay ipinanganak para sa isang bagay na mas dakila. Walang paraan para magtago. Ang markang ito ay naghihiwalay sa iyo, nakikilala ka, at sa parehong oras ay pinoprotektahan ka. Nakakapagtaka kung paano nagdudulot ng kabaligtaran na reaksyon ang markang ito. Para sa ilan, ikaw ay inspirasyon, isang taong nagdadala ng pag-asa at isang kislap sa kanilang mga mata. Para sa iba, ikaw ay isang banta, isang hindi komportabling paalala na mayroon pa ring kabanalan at layunin sa mundong ito. Hindi ito tungkol sa kung sino ka sa labas, ngunit tungkol sa kung ano ang dala mo sa loob mo. Tahimik na sumisigaw ang markang iyon. Ang isang ito ay nahiwalay mula sa sinapupunan. Ang hindi nauunawaan ng marami ay ang markang ito ay hindi nangangahulugang kadalian. Sa kabaligtaran, nangangahulugan ito na dadaan ka sa mga pagsubok na hindi kailanman haharapin ng iba. Sa katunayan, ang bawat piraso ng ebidensya ay isang patunay ng kung ano ang nakadeposito na sa loob mo. Ang ginto ay sinusubok sa apoy dahil ang halaga nito ay naiiba sa luwad. At ikaw pinili ay hindi maaaring ituring na isang bagay na pangkaraniwan. Iyon ang dahilan kung bakit, kahit na sa mga sandali ng matinding sakit, mayroong isang lakas na hindi ka nagpapahintulot na bumagsak ng lubusan. Ito ang lagda ng Diyos na sumusuporta sa isinulat niya mismo tungkol sa kanyang buhay.
At kahit ilang beses nang sinubukan ng kaaway na kumbinsihin ka na nagkamali ka, narito ang katotohanan. Ikaw ay isang pangako na natupad, isang buhay na tatak ng banal na katapatan. At ang markang ito ay simula pa lamang ng paghahayag tungkol sa kung sino ka. May mga taong tumitingin sa iyo at nang hindi ka pa nakikita, nadarama ang kakaibang sensasyon. Kilala na kita mula sa isang lugar. At hindi ito déjà vu. Dito sa lugar sa mas malalim. Ang iyong kaluluwa ay nagdadala ng mga bakas ng isang walang hanggang alaala, isang banal na echo na gumising sa mga natutulog na alaala sa iba. Parang ang kanyang mga mata ay tahimik na nagpapakita ng isang piraso ng kawalang hanggan. Ang mga lumang mata na ito ay hindi tungkol sa edad, kundi tungkol sa espiritual na karanasan. Nagdadala sila ng mga hindi nakikitang marka ng mga labanan, tagumpay, pagbagsak at bagong pagsisimula. Ang mga taong tumatawid sa iyong landas ay nakadarama nito kahit na hindi nila maipapaliwanag ito. Para silang nasa harap ng salamin na pinipilit silang harapin ang mga bahagi ng kanilang sarili na sinubukan nilang ilibing. Ang kanilang presensya ay nagbibigay buhay sa mga alaala na mas gusto nilang kalimutan. Hindi bihira na ang isang tao ay nalilito sa harap mo. Nagsabihin mo at layo sa itakituras, as pakiramdam ko ay matagal na kitang kilala. Ang tunay na nangyayari ay isang banggaan ng mga espiritual na alaala. Ang kakanyahan nito ay nakakaantig sa kanilang mga ugat at naglalantad ng isang bagay na lampas sa ibabaw. Hindi ito teatro. Hindi ito pagmamanipula. Ito ay purong espiritualidad na nagpapakita sa pamamagitan ng kung sino ka. Ang mga sinaunang mata na ito ay tanda din ng awa. Imbes na manghusga, nakikinig ka. Imbes na i-expose, ipagpatuloy mo ito. At sa pag-iingat na ito, ikaw ay nagiging isang tahimik na pagtatapat na tinatanggap at nagpapagaling. Marami ang natagpuan sa iyo kung ano ang hindi nila natagpuan sa loob ng maraming taon ng pagkakaibigan o sa payo ng tao. Ang pakiramdam ng tunay na nakikita. At bihira ito dahil nangangailangan ito ng pagpapahid at malinis na puso. Ngunit ang reflex na ito ay hindi palaging nagdudulot ng kaginhawahan. Para sa ilan, hindi ito komportable dahil ang presensya nito ay naghuhukay ng kung ano ang ginugol nila sa kanilang buong buhay na sinusubukang itago. Ikaw, nang hindi namamalayan ito, ay nagbubunyag ng mga sugat na hindi gaanong gumaling, mga lihim na hindi kailanman ipinagtapat, mga katotohanan na sila mismo ang nagtatangi. Sa makatuwid, ang ilan ay lumayo sa iyo nang walang malinaw na dahilan, samantalang ang iba ay lumalapit na tila ang kanilang kaluluwa ay isang ligtas na kanlungan. Ang mga lumang mata na ito ay parang paalala na hindi ka nagsimula dito at hindi ka nagtatapos dito. Tinuligsan nila na mayroong isang dinakikitang thread na nag-uugnay sa iyo sa walang hanggan. Iyon ang dahilan kung bakit pinupukaw mo ang parehong pag-ibig at paglaban. Ito ay alaala ng banal na umaalingaw-ngaw sa bawat tingin na nagpapaalala sa mga tumatawid sa landas nito na may isang bagay na mas malaki ang nakataya kaysa sa panandali ang buhay na ito. Napapansin mo na ba kung paano ang mga taong halos hindi ka kilala? Kung minsan kahit na mga estranghero ay nagsisimulang maglabas ng malalim na bagay sa harap mo. Para bang may isang bagay sa iyong presensya na nagpapagana ng isang hindi nakikitang susi na naglalabas ng mga katotohanan na nakulong sa loob ng maraming taon. Hindi ito nagkataon. Ang kadalisayan na dinadala mo ay humihila ng katotohanan tulad ng isang magnet na umaakit ng mga nakatagong pagtatapat. Ang regalong ito ay hindi tungkol sa ordinaryong psikolohiya o pagiging isang mabuting tagapakinig. Ito ay isang bagay na umaapaw mula sa iyong espiritu. Ikaw ay naging isang buhay na vault, tagapag-ingat ng mga lihim na marami ay hindi kailanman nagkaroon ng lakas ng loob na ilantad sa sinuman. Tinitingnan nila ang iyong mga mata at napagtanto na mayroong awa, na walang paghatol kundi pagtanggap.
Sa makatuwid, malaya silang sabihin ang hindi pa nila nasabi. Ito ay kamangha-mangha kung paano ang mga pag-uusap na ito ay maaaring mangyari sa mga pinakahindi pangkaraniwang lugar. Isang katrabaho na nagbubukas sa halftime, isang hindi kilalang pasahero sa isang biyahe, isang taong nakaupo sa tabi niya sa pila. Bigla, masakit na kwento, nakatagong mga kasalanan, hindi binibigkas na trauma, lahat ay lumitaw. At nauunawaan mo na hindi ito nagkataon. Ito ay isang espiritual na tawag sa sandaling iyon, ngunit ito rin ay timbang. Dahil ang pagdadala ng mga pagtatapat ay hindi madali. Nararamdaman mo ang bigat ng kung ano ang inihayag. Nakikita mo ang sakit ng iba, kung minsan ay sabay kang umiiyak. Gayunpaman, kahit nasa ganitong timbang, may pagpapahid ng langis. Ang kanilang buhay ay nagiging isang gumagalaw na confessional, isang lugar kung saan ang mga kaluluwa ay nakakahanap ng puwang upang pakawalan ang mga bagay na suffocates sa kanila. At hindi ito isang pasanin ng tao, ito ay ang awa ng Diyos na kumikilos sa pamamagitan mo. Ang totoo, kapag ang isang tao ay nagsasalita sa iyo, hindi lamang sila nakikipag-usap sa iyo, kundi sa kapaligiran na dala mo. Napagtanto nila kahit na hindi nila nalalaman na may presensya doon na nag-aalay ng sandaling iyon. At maraming beses kahit na hindi ka nagbibigay ng payo, ang katotohanan lamang ng pakikinig sa iyong presensya ay nagdudulot na ng ginhawa, ng pagpapagaling at pagpapalaya. Ito ay isa pang palatandaan na hindi ka tinawag na mamuhay tulad ng iba. Dahil ang pagiging isang naglalakad na pagtatapat ay hindi pagkakataon, ito ay layunin. Ipinagkatiwala sa iyo ng langit ang sakit ng iba dahil alam nito na ang iyong kaluluwa ay isang selyadong ligtas. At ang bawat kwento na dumarating sa iyo ay isang kumpirmasyon din na ang iyong buhay ay itinakda upang aliwin, ibalik at palayain ng pag-asa kung saan tila walang paraan para makalabas. Napapansin mo na ba na ang ilang mga tao ay hindi maaaring makinig sa iyo o mamuhay ng payapa sa iyo? Sa halip, nagtatapon sila ng matalim na mga tanong, kahina-hinalang hitsura o mga komento na nagkukunwaring pagkamausisa. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang kalooban, hindi sila naghahanap ng kasagutan. Ang gusto talaga nila ay subukan ng autoridad na dala mo. Sabi nga nila, tingnan natin kung totoo ba ang glow na ito o hitsura lang. Ang mga pagsubok na ito ay hindi random. Ang mga iso ay mga espiritual na nag-trigger na aktibo ng kawalan ng katiyakan ng mga taong tumatawid sa kanilang landas. Mga taong sa harap ng kanilang katahimikan ay nakadarama ng pagkakalantad. Dahil ang kanilang katatagan kahit sa katahimikan ay tumutuligsa sa kahinaan ng kanilang itinatago. Yun ang dahilan kung bakit sinusubukan nilang tusukin ka, pukawin ng mga reaksyon, sinusubukang makahanap ng mga bitak sa kung ano ang kinakatawan mo. Ngunit ang lakas nito ay hindi sa pagtugon sa lahat, ngunit sa pag-alam kung kailan ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas. Ang katahimikan na ipinapakita mo ay hindi kahinaan. Ito ay isang espiritual na sandata. Tungod kay samtang damo ang naglaomhin mga pagsabog, mga katwiran o mainit nga mga depensa, naninindigan ka. Antithese sa pananatili na ito na ang mga nakatagong intensyon ay nagbubunyag ng kanilang sarili, nang hindi mo na kailangang iangat ang isang daliri. Sa katunayan, ang mga sandaling ito ay parang mga hindi nakikitang patunay. Pinahihintulutan ka ng Diyos na subukin sa harap ng mga hitsura, mga pag-uudyok at mga patibong, hindi upang ilantad ka, kundi upang kumpirmahin kung ano ang inilagay niya sa iyo. Ang tunay na autoridad ay hindi nangangailangan ng pagsigaw. Ipinapakita nito ang sarili sa balanse, sa postura, sa katahimikan na nag-aalis ng anumang pagtatangka sa pagmamanipula. At kapag hindi ka sumuko sa panggigipit, may isang bagay na supernatural na nangyayari. Ang kapaligiran na dati ay tila mabigat ay nagsisimulang pumila ng maayos. Ang mga taong sumubok na sukatin ang iyong lakas ay kinikilala na hindi lamang sila nakikipag-ugnayan sa iyo, kundi sa presensya na sumasaklaw sa iyo. At kahit na hindi mo ito inaamin ng malakas,
Malalim sa iyong kalooban, alam mo, may isang bagay sa iyo na hindi maaaring pagdudahan ng madali. Ang karatula na ito ay hindi komportable ngunit malakas. Dahil ipinapakita nito na kahit ang iyong mga kaaway ay obligadong igalang ka kahit na ayaw nila, ang bawat pagsubok ng awtoridad ay talagang isang pagkakataon upang muling pagtibayin kung sino ka sa espiritu. At sa tuwing naninindigan ka ng matatag, mas malinaw na ang iyong awtoridad ay hindi tao, ito ay banal, at walang sino man ang maaaring magpawalang bisa dito. Ang presensya lamang nito ay may kapangyarihang hatiin ang mga kapaligiran. Kung saan ka dumating, ang mga tao ay lumapit ng may paghanga o lumakad sila palayo na may sama ng loob. Walang gitnang lupa. At nangyayari ito dahil ang liwanag na dinadala mo ay tumutuligsa sa nakatagong kadiliman at ang espiritu na iyong inilalabas ay nakakaabala sa mga taong nasanay na sa pamumuhay sa komportabling katamtaman lamang. Hindi mo na kailangang magsalita. Ang polarization ay nangyayari ng mag-isa. Ang kababalaghan na ito ay hindi bago. Mula pa noong panahon ng Biblia, ang mga pinili ay palaging pumupukaw ng pag-ibig at puot sa parehong intensidad. Dahil kapag ang pagpapahid ay nakasalalay sa isang tao, walang paraan upang hindi mapansin. Ang ilan ay pararangalan ka ng hindi alam kung bakit. Ang iba ay naiinggit sa iyo sa mga kadahilanang hindi mo man lang naiintindihan. Ang parehong ningning na nagbibigay inspirasyon sa ilan ay nagpaparamdam sa iba na nakalantad at maliit. Kaya naman madalas mong tanungin, bakit napakaraming tao na halos hindi ako kilala ay tinatanggihan na ako? Hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang dala mo. Ang iyong buhay ay parang salamin na nagpapakita sa bawat tao kung ano ang nasa loob nila. Ang sino mang may kabaitan ay nakakakita ng pag-asa sa iyo. Kung sino man ang nagdadala ng kapaitan ay nakadarama ng banta sa iyo. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanilang presensya ay naghihiwalay at nag-uuri. Ang puwersang ito ng polarisasyon ay isa ring uri ng espiritual na digmaan. Sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng katotohanan, nag-aalis ka ng mga maskara. Marami ang nagsisikap na magtago sa likod ng mga ngiti, magagandang salita o hitsura. Kapag nasa harap mo na sila, may bumabagsak. Natagpuan nila ang kanilang sarili na nahaharap sa napakalakas na pagkakaiba na hindi nila mapanatili ang kanilang pagbabalat kayo. At ito ay nababagabag sa kanila dahil inilalantad nito ang sinubukan nilang itago sa buong mundo. Kasabay nito, ang polarisasyon na ito ay isa ring banal na filter. Itinulak nito ang mga taong hindi dapat lumakad kasama mo at pinagsasama-sama ang mga nakatakdang makasama ka. Masakit mawalan ng mga tao, ngunit pansinin, maraming beses na hindi ito isang pagkawala, ito ay isang pagpapalaya. Ginagamit pa ng langit ang inggit ng iba bilang kasangkapan para protektahan ka mula sa mga alyansa na maaaring magpabagal sa iyo. Kaya, huwag pagsisihan ito kapag napansin mo ang mga crossed na hitsura o magkasalungat na damdamin sa paligid mo. Ang misyon nito ay hindi upang masiyahan ang lahat, ito ay upang matupad ang layunin. Kung ang iyong ilaw ay nagpolarize, ito ay dahil ginawa ito upang paghiwalayin, hindi upang malito. At kapag mas nagniningning ka, mas malinaw ang linya sa pagitan ng mga tinawag na lumakad kasama mo at ng mga taong hindi makatiis sa katotohanang dala mo. Mayroong isang bagay sa iyo na lampas sa ordinaryong intuition. O para bang mayroon siyang espiritual na x-ray sa kanyang mga mata na may kakayahang dumaan sa mga maling ngiti at makita ang mga nakatagong intensyon. Ang pag-unawa na ito ay hindi paranoia o labis na sensitibo. Ito ay banal na proteksyon na kumikilos ng tahimik. Ang Diyos ay naglagay sa iyo ng karunungan upang mapansin kung kailan ka dapat lumapit at kung kailan ang oras upang umalis. Kadalasan, sinusubukan ng mga tao na itago ang damdamin, itago ang mga kasinungalingan o magpanggap ng isang kabutihan na hindi umiiral. Ngunit sa harap mo, ang mga mahihinang layer na ito ay hindi lumalaban.
Nararamdaman mo ito sa espiritu kapag ang isang bagay ay hindi nagdaragdag, kapag ang mga salita ay hindi tumutugma sa enerhiya, kapag ang pagsasalita ay hindi nakahanay sa puso. Parang ang katotohanan ay sumisigaw sa loob mo, kahit na sinusubukan ng iba na pigilan ito. Ang pag-unawa na ito ay nagligtas na sa iyo mula sa mga patibong, mula sa huwad na pagkakaibigan, mula sa mga negosyo na tila nangangako ngunit mga bitag. Ito ay tulad ng isang hindi nakikitang alarma na tumutunog sa loob, na nag-aalerto bago pa man mangyari ang problema. At kahit na marami ang nag-aalinlangan dito, alam mo, ilang beses ka na bang pinigilan ng panloob na tinig na ito mula sa mga pagkahulog na maaring makasira sa iyong buhay? Ngunit ang regalong ito ay hindi lamang para sa personal na proteksyon. Nagsisilbi rin ito para sa iyo na maging isang daluyan ng liwanag kung saan may kadiliman. Kapag napagtanto mo ang kasinungalingan, maaari mong piliin ang katahimikan na nag-aalis ng armas o ang tamang salita na naglalanyag. Hindi ito tungkol sa pagharap dahil sa pagmamataas, kundi tungkol sa pagkilos ng matalino. Dahil kung minsan ang simpleng katotohanan na hindi ka nalinlang ay isang espiritual na tagumpay na. Karaniwan para sa mga tao sa paligid mo na makaramdam ng hindi komportable sa hitsura na ito na nakikita ng higit pa. Ang iba ay nagagalit dahil pakiramdam nila ay hindi ka nila kayang manipulahin. Ang iba sa kabilang banda ay nakakaramdam ng ligtas dahil alam nila na sa harap mo ay hindi nila kailangang magkunwari. Ang balansing ito ay bihirang at ito mismo ang nagpapatunay na ang kanyang pag-unawa ay hindi nagmumula sa laman kundi mula sa espiritu. Ito ang isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay itinalaga para sa isang bagay na mas dakila, sapagkat ang nakakaunawa ay nagahari. Sino man ang nakakakita sa kabila nito ay naglalakad na protektado, at habang ang kaloob na ito kung minsan ay nagiiwan sa iyo ng higit na pag-iisa, ito rin ay patunay na ikaw ay handa na mamuno sa mga lugar kung saan ang katotohanan lamang ang maaaring tumayo. Ngayong naranasan mo na ang bawat palatandaan, tanong ko sa iyo, ilan sa mga markang ito ang nagpakita na sa iyong buhay? Ilang beses mo na bang naramdaman ang pagbabago ng kapaligiran nang dumating ka? Ilang beses ka na bang nasubok ng walang maliwanag na dahilan o nakita mo ang mga taong nagbubukas sa iyo nang hindi mo tinanong? Hindi ito imahinasyon. Ito ay buhay na patunay na mayroon kang isang banal na selyo na nagtatakda sa iyo. Ang kailangan mong maunawaan ay wala sa mga ito ang walang kabuluhang pasanin. Ang bawat hitsura crossed, bawat pagkakaibigan na wala, bawat hindi inaasahang pagtatapat, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang proseso na nagpapakita ng mas malaking layunin sa iyo. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng mga karanasan. Binabago nito kahit ang sakit sa pagsasanay para sa misyon na ikaw lamang ang makakamit. Kaya sa halip na tanungin ang iyong sarili, bakit ako? Disimulan ng pagtatanong, bakit ako? Dahil ang bawat tanda ay isang paalala na mayroong isang bagay na walang hanggan sa iyong buhay. Isang bagay na naisulat na bago ka ipinanganak. At kapag naunawaan mo ito, kahit na ang mga labanan ay nagsisimulang magkaroon ng isa pang lasa, ang lasa ng tagumpay na hinulaan, inaanyayahan ko kayong magmuni-muni. Nabubuhay ka ba bilang isang ordinaryong tao o bilang isang taong hiwalay? Itinatago ba nito ang marka na dala nito o hinahayaan itong lumiwanag? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay maaaring maging simula ng isang espiritual na pagbabago sa iyong paglalakbay. At kung ang mensaheng ito ay naantig sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Mag-subscribe ngayon sa channel, i-activate ang mga notification at sumama sa akin sa paglalakbay na ito. Dito, ang bawat salita ay higit pa sa payo. Ito ay magiging kumpirmasyon ng kung sino ka sa harap ng langit. Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, kunin ito bilang isang palatandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito.
Ang bawat tanda na inilarawan dito ay isang tanda mula sa langit sa iyong buhay, at kapag mas nauunawaan mo ito, mas magiging handa ka na ipamuhay ang layunin na naisulat na tungkol sa iyo. Tandaan, simula pa lang ito. Marami pang mga paghahayag, kumpirmasyon at mga direksyon ang naghihintay para sa iyo. Kaya mag-subscribe sa channel ngayon, i-on ang mga abiso at patuloy na sundin ang susunod na nilalaman. Ang bawat video ay magiging isa pang piraso sa palaisipan ng iyong espiritual na pagkakakilanlan. Ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang ipaalala na nagdadala rin sila ng banal na marka. Maaari kang maging instrumento na gagamitin ng Diyos upang gisingin ang isa pang buhay ngayon. See you sa susunod na video. Lumakad ng matatag na may katiyakan na kinikilala na ng langit kung sino ka at na ang iyong paglalakbay ay nagsisimula pa lamang.